Usapan natin ngayon, ito po, no? Idol Raffy Tulfo, mukhang pinapanay-panay po ang kabastusan dito po sa Senado, no? Kahapon lang po pinag-uusapan natin yung sinabihan niya po ng stupido, stupid, blindly, ano yan? Yung bulag na tagasunod, no? Si Acosta. Ngayon naman po, si Ortoñez. Sinabihan naman po na tanga-tangahan na talaga pong hindi po pinalagpas dahil eto problema natin sa Senado, meron tayong gantong kababastos na senator judges. Wala na po sa hulog. At yan, kasalanan yan sa tingin ko kasi hindi po iniintindi si Chis Escudero. Kasasabi lang po ni Chis Escudero ng sinabi niya yun mismo yung pagsasalita ng mga estupido. Ngayon, eto, tanga-tangahan naman. Kinukonsinti mo Wala kang alam niyo yung mga bully. Hanggat yung mga bully. Hanggat yung mga bully kinukonsinti. Hindi po titigil yan. Hindi ko nga alam Kala ko, ang gusto ko nga, sagutin ng pabalang si Robin Hood Padilla na magkaalaman Samantala po, kaya nga po ang sabi natin, dahil po sa ginagawang kabastusan nito ni Idol Raffy, unti-unti po from presidential contender, unti-unti po nagiging papunta na po sa pagiging talunan itong si Raffy Tulfo. Ilan po ang nadidismaya sa pag-uugali niya, no? Samantalang yung tapang niya doon po sa matandang matandang babae na si Acosta, sinabihan niya stupid. Ito naman tanga-tangahan kasi nakikita niya po na malumana yung magsalita. Tinitake niya yun na kayang-kaya niya tunduruin, no? Pero hindi ko po narinig na nagsalita si Idol Raffy diyan po sa mga magnanakaw sa flood control. Sana yung tapang natin inilalagay natin sa lugar. Yung nilalabanan mo yung mga totoong magnanakaw. Yung mga magnanakaw sa flood control na ang dami na pong naperwisyo. Hindi lang po naperwisyo, talagang trilyon po ang pinag-uusapan. Masyado kang mainit sa mga binibiling mga gamot. Masyado kayong mainit sa confidential fund. Wala naman pong yung prosecution, wala pa rin naman pong pinakikitang ebidensya at wala pa rin po silang pinakikita na kahit na na testigo na nagsasabi po na magnanakaw si BP Sara. Wala. Panay pahiwatig lang po. Ako, tingin ko dyan sa mga yan, mga uto-uto kasi. Nauto ni Ligutan. Nauto ni Lorna Kapunan. Yan po. Ang description natin dyan sa mga yan. Okay, unlike to si Robin Padilla, na talagang, aminado po ako, maraming mas matalino kay Robin Hood Padilla. Pero so far, dito po sa impeachment, si Robin Hood po yung sapul na sapul niya. Wala si Marcoleta, kaya miss na miss ko si Senator Marcoleta Yang mga ganyan pag-aastig ng mga yan, pambubuli ni mga Tulfo brothers, hindi ubra kay Marcoleta malamang yan. Hindi niya palalagpasin yan. Hindi ko maintindihan. Takot ka ba talaga, Chis? Kasasabi mo lang, di ba? Bago kayo nagsimula, may ruling ka, nag-speech ka pa na napakahaba para ipaalala dito sa mga senator judges na pumareha sila. Yan ba ang pareha sa'yo, Chis Escudero? Instead na sawayin mo dahil nagsabi na naman ng tanga-tangahan o kaya ipina-strike mo, pinaganda mo pa para hindi ka lang mapahiya na nung umaga lang sinabihan mo sila
na ayusin yung pagsasalita at huwag magpakita ng pagkiling. Okay. Kaya ito po si Senator Robin Hood, in fairness, simple lang po, walang mga pasakalye na, wala na pong masyadong mahabang mga kung ano-ano. Nahihit niya po, mamaya isa-isahin po natin yan. At tatalakayin din po natin siyempre, ito pong yung reaction po so far ni BP Sara dito po sa nagaganap na kawalan naman ng ebidensya. Ang galing po ng pagkakasagot na to yung ni BP Sara. Kailangan po nating kanina natalakay na namin to sa Birada Aguila. Pero alam ko po na marami-rami sa inyo ang hindi pa po gaanong nakaano sa Birada Aguila, nakanood. Kaya uulitin ko lang dito. Dadagdagan lang natin ng konti. Ang ganda po ng paliwanag ni BP Sara kung ano po yung nagaganap. Okay, yan po ang mapag-uusapan natin. 3 lang. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin. Alam po ninyo, pangalawang araw na po na nakita po natin ng kabastusan. Hindi ko po maintindihan talaga, no? Bakit nyo po ipinagpipilitan na yung mga testigo, yung mga hostile witness, ay kumanta po, pinagpipilitan nila na ilaglag si BP Sara? Paano mo ilalaglag kung wala namang ginagawa yung tao? Alam po ninyo, hindi, nakaka-prostrate sabihin, pero ang tingin ko po, tingin ko lang bahala kayo kung magalit kayo. Ang tingin ko sa inyo, hindi kayo handa na maging judge. Yan yung problema ng panay dunong-dunungan lang po yung naboto natin. Sana man lang, ang tagal nyo nagtatalo-talo, yung pagiging judge sana inaral nyo. Hindi po ang depensa ang magpapatunay ng kasalanan ni BP Sara. Ang magpapatunay po na may ginawang kasalanan si BP Sara, yung prosecution. Hindi po yung depensa. Mas lalong hindi po yung mga senator judges. Supposedly, kayo po, tinatanggap ninyo yung sinasabi, kino-question ninyo yung sinasabi, tinatanggap nyo yung ebidensya, sinusuri nyo kung ito bang ebidensya na to ay katanggap-tanggap o hindi. At yung mga testimonya ng mga taong tumitestigo ay sinusuri nyo kung totoo yung sinasabi nila o hindi. Hindi kayo prosecutor. Sino po ba ang nagsabi na ninakaw ni BP Sara yung confidential pad? Wala. Bakit nyo ipinagpipilitan sa mga testigo na sabihin nila na ninakaw ni BP Sara? Hindi po ba? Sino na po ba ang tumestigo na nagsabi na may krimen na ginawa si BP Sara? Wala. Maski po yung mga taga-COA, ano po sinasabi nila? Hindi pa final. Appealable pa. Yung mismong alam nyo po ba, wala po kayo pare-parehong kakayahan. Yung pinagpipilitan ng mga senator judges na may nilabag. Sino po nagsabi nun na may nilabag? Kayo? Wala pa akong naririnig na tumestigo na lumabag po sa batas si BP Sara. Iba po yung violation sa krimen. Hindi po lahat ng violation ay krimen. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Violation, bawal magtapon ng basura. Teacher ka,
nahuli kang magtapon ng basura, tatanggalin ka ba sa pwesto? May violation kang ginawa. Hindi po, ano nakalagay? Multa. First offense, 100. Second offense, 500. Third offense, 5,000. Ang tinatalakay po natin, mga violation di umano ng OBP sa paggasta ng pera. Ang ibig ba sabihin ng violation ay krimen? Hindi po. Ang layo naman ng violation sa krimen. Bawal umihi dito. Umihi ka. Ikaw ay public school teacher. Ihi ka na. Naihi ka. Sa tingin mo ba tatanggalin ka sa pagiging public school teacher? Hindi, kasi ang nakalagay lang doon, multa. O kaya nakalagay, bogbog, potol tete. Magkakaiba po tong termino na to eh. Napaka-normal sa COA na may nakita silang paglabag, violation. Kaya nga po sila nagbibigay ng mga Memorandum of Audit. Audit Memorandum, AOM. Tapos, nagbibigay sila ng Notice of Disallowance. Sa tingin nyo ba si BP Sarang kauna-unahang nakatanggap ng Notice of Disallowance? Napaka-normal po niyang Notice of Disallowance. Yun yung sinasabi natin eh. May paglabag, may paglabag. Ano ang paglabag? Wala silang masabi. Bakit? Walang nagbibigay na, as senator judges, you are confined by what the prosecutor, kung ano po, pasensya na po at nadadala lang ko. Confined po kayo sa mga ibinibigay na ebidensya at ibinibigay na testimonya. Beyond that, hindi po kayo testigo. Hindi po pwedeng kayo ang tumistigo para sa prosecution. Ang nangyayari pa, daig pa nila yung testigo eh. Pag nagtanong sila, hindi mo alam na may paglabag. Sino may sabing may paglabag? Sino may sabing may krimen? Dapat po unawain nyo po, iba po yung violation ng COA. Nakita po nila may violation, kaya po nila i-issuean. Kulang ka ng papeles. Ano ba yung sinasabi yung COA? Sinabi ba ng COA na bawal mag-alyas? Bakit paulit-ulit kayo sa alyas? Paulit-ulit kayo sa belat, paulit-ulit kayo sa pagong, paulit-ulit kayo sa kung ano man yung alyas. Sinabi po ba na kriminalidad ang pagkakaroon ng alyas? Hindi po. Walang sinabi yung COA. Ang sabi nga, silent yung joint circular dyan sa aliases. Ano po ibig sabihin na silent? Hindi nila sinasabi na may paglabag, hindi nila sinasabi na walang paglabag. Silent. 11 days. Bakit pa ulit-ulit yung 11 days? COA na nga ang nagsabi, walang nilalabag pagka ginastos yung budget ng 11 days. Walang paglabag. Bakit sa tingin ng mga senador, mas marunong pa yung mga senator judges sa COA? Ano ba yung pinagtatalunan? Bawal bang bumili ng gamot? Sinabi ba? Sabi sa joint circular, yung COA po, pwede, hinahanapan lang po ng OR. Alam niyo yung pinagtatalunan? Sa pagkaintindi, uto-uto kasi. Yung mga senator judge, uto-uto. Kasi siligutan lang naman nagsasabi na parang illegal yun eh. COA na nga po ang nagsabi, bakit po nakatanggap ng notice of disallowance? Kasi OR ang gusto.
Paulit-ulit kayo sa gamot. Sakitin ba? Anong klaseng mga tanong yan? Sakitin ba ang mga confidential agent? May sinabi bang sakitin? Ano yung sinabi ni Tabachingching na taga-COA? Bakit niya? Siya yung nag-notice of disallowance eh. Bakit niya ni-notice of disallowance? Di ba ang pagtatalo, OR, ang binigay lang sa kanila ay acknowledgement receipt. OR yung gusto ni Tabachingching. Hindi ipinagbawal. Bakit pagdating sa inyo, bawal ang pagbili ng gamot, bawal ang Ang sabi ng COA, hindi namin matatanggap ang acknowledgement receipt. OR ang gusto ko. Kayo ba ang testigo? Dinaig nyo pa yung COA eh. Final na ba? Hindi pa final. Kung hindi pa final, ano yung pinag-uusapan nating violation? Tatanggalin nyo na si BP Sara sa pagiging Vice President samantalang ang COA nagsasabi hindi pa final yung kanilang desisyon? Sa COA pa lang to ha. Kahit nga final na yung COA, pwede pang humirit si BP Sara eh. Nakita nyo ba nariyan si Franz Castro sa likod ng mga natutulog si Franz Castro? Bakit naroon si Franz Castro ay convicted yan? Hindi pa final. May apela pa sa Supreme Court. Pwede pa palang lumaya ba doon kahit convicted na? Opo. Ang tanong, convicted na ba si BP Sara? Saan convicted? Sino po ang mayroon lang karapatan na magsuri sa paggasta ng pera ng pamahalaan? Wala pong iba. Hindi po si Risa Ontiveros, hindi po si Lacson, at lalong hindi ang Tulfo Brothers. Sino lang po? COA lang. Final na ba sa COA? Hindi pa. Oh, bakit sa tingin ni Risa Ontiveros, final na? Sa tingin ni Risa Ontiveros, may paglabag na. Iyan yung problema. Pag yung mga senador natin, hindi na nga abogado, hindi pa makaintindi. Dapat nakikinig kayo sa COA. Ang trabaho po ng judge, i-judge mo yung tao o yung nasasakdal, i-judge mo batay sa ebidensya. Hindi yung nag-isip ka. Anong klaseng tanong ito? Paano mo na siguro na hindi yan ibinangko ni BP Sara? Hindi lang nila sinasabing si BP Sara. Sino ba yung nasasakdal? Di ba si BP Sara? Kaya pag tinanong mo, paano mo na sigurado na hindi yan idineposito sa bangko? Ano po ang ibig sabihin niya? Paano mo hindi, ang kahulugan po niya, paano mo natiyak na hindi yan ninakaw ni BP Sara? Sino bang nagsabing ninakaw? Meron na bang testigo na nagsabing ninakaw? Wala. O wala naman pala eh. Bakit pinag-uusapan na nila kagad? Advance sila mag-isip? Hindi sila pwedeng tumayo ng... Yun yung problema. No? Naghalal tayo ng mga katulad nito mga Tulfo. Alam nyo mga kapatid, pasensya na po sa mga, alam ko maraming may idol kay Rapi Tulfo at saka kay Erwin Tulfo. Panahon na po para hindi, tigilan na natin ang kaboboto sa mga Tulfo. Ganyan na kabastos. Kahapon sinabihan estupido, ngayon tanga-tangahan naman. Nasaktan, I take offense. Ano yung sabi? Ito po ang para sa mga hindi po nanood. Kasi alam nyo, marami nang hindi nanonood sa impeachment eh. Dahil nababastosan at naiinip lang kayo. Ito po yung mga tanungan nila. Bibilisan ko lang po, hindi po to 10 minuto mga 2 minutes lang to. Ito po yung question and answer ni Rafi Tulfo na nauwi po sa tanga-tangahan.
Ito, sabi ni Tulpo, kung nag-research ba si... Ayan, teka muna, anong klaseng medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Kasi malay mo, baka hindi binili ng medisina. Baka binili ng drugs or whatever. Or baka may nagbulsa ng pera. Yan kasi ang kailangan ng COA, resibo. Resibo lang ang kinakailangan ng COA. Bakit ang dami mong sinabi? Baka binulsa, baka... Meron na po ba kayong naalala na nagsabi na testigo na binulsa po ni BP Sara? Bakit ikaw nagpaparatang, Rapi Tulfo? Judge ka eh. Ang sagot naman ni Artonio. Ano po ang sagot ni nga, no? Wala akong ads, no? Thank you po sa nagpaalala po ng ads. Teka lang 1 minute lang. Okay. Ano po sagot? Ito, sagot. At the time po, sir, when I consulted the security officer, sila Chika, I was not able to ask anymore. Bakit? Kasi yun lang po ang kailangan eh. Ito naman si Tulfo. Why not? It's part of your job. In fact, pumirma ka eh doon sa pag-reply mo sa AOM. So, pumirma ka na nakapikit? Alam niyo po, di ba siya yung gumawa ng AOM, tinatanong niya, ano po masabi niyo rito, paano niyo po to? Yung mga galing po kay La Chica yan. Ang gusto ni Tulfo, maisip ni Ortonio yung mga itatanong niya ni Tulfo. Bakit hindi mo tinanong tong mga gusto kong itanong? Ikaw may gustong magtanong yan eh. Ginawa lang ni Ortonio yung nararapat. Ito yung hinihiling ng COA eh. Yan lang yung ginawa niya. Yan yung tinanong niya kay La Chica. Ang tanong ni Tulfo, sabi niya, bakit hindi mo tinanong? Nasaan yung reseta? Ano yung medisinang binili? Yan, dyan po tayo. Lahat sila dyan di ba? Bakit kinakailangan bumili ng medisina? Lahat po sila, si Kiko, dyan din nakano, kahit sino pa. Halos lahat sila dyan. Uto-uto nga eh. Ang tanong po, sinabi ba ng COA na bawal bumili ng medisina bilang reward? Hindi. Ano pala yung hinihingi ng COA? Ang hinihingi ng COA, OR. Ang sabi naman ng OVP, hindi kami mag-OR kasi confidential nga. Kaya wala kaming ibibigay na OR. Doon po ang pagtatalo, hindi po kailangan ba ng medisina? Sino po may sabi? Ako rin, akala ko nung una, pera lang po ang reward. COA na po nagsabi. Huwag po kayong palilin lang. Pwede bang magbigay ng reward na gamot? Pwede. Ano yung inaangal ng mga senador? Hindi ko alam. Marunong pa kayo sa batas eh. Kung pwede po yan, di ba dyan umiikot? Bakit medisina? Sakitin ba yan? Alam niyo po, kung ano man yung gusto nyong iangal, kung inaalaw yan ng batas, hindi po kayo marunong pa sa batas. Thank you very much kay Noel Abalos. Gusto ni Rapi yung isasagot sa kanya yung gusto niya. Correct. Tignan mo ang tanong niya. Hindi niya tinatanong. Tinanong mo ba sila Chika sa mga gusto kong itanong mo? Hindi ko po tinanong yan. Bakit hindi mo tinanong? Tapos pumirma ka? Ano ka? Bulag na pumipirma ng bulag? Ito po sagot. Ayan pa sabi, it defies logic, hindi ka panipaniwala na pinagsasabi mo. Sayang pagkatalino mo rito, parang sorry sir, nagtatanga-tangahan ka. At sabi naman ni Ortonio, I personally took offense of that comment. I actually did my duty. Ang alam po ni Ortonio, ginawa niya po yung kanyang duty. Para sabihan po siya ng tatanga-tanga. Thank you very much kay Guko
Gukubaba sa $199 na pangkape. Gukubaba. Talaga ba yung pangalan mo? Gukubaba? Ito po yung buo eh. Oh. Ah. Sabi, teka muna, anong klaseng medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Ito ang gusto mismong itanong ni Raffy Tulfo. Kasi itatanong niya. Pwede naman talagang hindi itanong to kung hindi naman to hinihingi. Tignan niyo po yung gustong ipatanong ni Raffy Tulfo ha. Teka muna, anong klaseng mga medisina ang binili? Yan po ba'y tinanong ng COA? Kung hindi po tinanong ng COA, anong klaseng medisina ang binili? Itatanong kaya yan ni Ortonio? Hindi. Ang tinanong lang ni Ortonio, yung hinihingi ng COA. Nasaan yung reseta? Pati pala reseta, gustong itanong ni Tulfo. Tandaan po ninyo, confidential fund po. Oh, sabi ni Tulfo, tinanong mo ba itong mga to? Anong klaseng medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Kasi malay mo, baka hindi binili ng medisina. O tamang hinala ka pala eh. Ikaw lang ang tamang hinala. Gusto mo itanong ni ano. Hindi po ba nakaka-offend yun kung magkakasama kayo sa opisina? Tatanungin niya si La Chica, ito po ba talagang binili nyo? O baka binulsan nyo lang ni BP Sara? At dahil hindi niya na itanong yung mga sinasabi ni Tulfo, kaya sabi niya, at that time po sir, when I consulted the security officer, I was not able to ask anymore. Hindi niya na po tinanong yun kasi hindi naman niya niningi ng COA. Kaya sabi ng Tulfo, why not? It's part of your job. In fact, pumirma ka eh. Doon sa pag-reply mo sa AOM. So pumirma ka na nakapikit? Ito po sagot, no sir. Hindi naman po nakapikit. Because nagtanong naman po ako sa security officer namin on how it was released or implemented on the ground. I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. Yan ang sabi mo, it defies logic talaga. Really, sir, you're not really making sense at all. Ano really, sinasagot ka ng matino eh. Tinanong mo ba si La Chica kung nasa na resibo? Hindi ko po na itanong. Yung ano yung medisinang binili, tinanong mo ba? Hindi ko po tinanong. It defies logic. Bakit hindi mo tinanong kung anong medisina? Milyon ang halaga ng medisina. Gusto mo isa-isahin nila Chica sa kanya? Ang tanong lang dito, illegal ba na gawing reward ang medisina? Nasagot na yan ng COA. Hindi. Kaya nga nagtaka ko eh, pwede pala yun. Pwede palang medisina ang reward. Eh kung yun ang hiningi, medisina eh. Iniisip nyo po ba kung bakit po hindi po pwede? Bigyan ko po kayo ng senaryo na nangangailangan ng medisina. Hindi kasi maisip nila Raffy Tulfo eh. Bakit kailangan ng medisina? Ang alam nila sa medisina, lalaklakin ngayong araw. Yung binili mo, palagay mo ng 1 million na kortal, lalaklakin mo yan kasi binili mo yan eh. Eh, halimbawa ang sitwasyon ganito. Ha? Pakinggan nyo lang po ako. Magbibigay ako ng sitwasyon na hindi ko naman alam dahil hindi ko po ito naranasan. Hindi po ako naging confidential agent. Nagtataka nga ako sa medisina eh. Pero nung pinaliwanag ng COA na pwede ang medisina, hindi na ako nagtaka. Kasi legal eh. Ngayon, iniisip ko na lang, sino ang magre-request ng medisina halimbawa? Halimbawa, ang confidential agent mo, barangay dun sa tuktok ng bundok. Oh, kaya hindi po pwede na ilagay yung tunay niyang pangalan. Naintindihan nyo? Yung barangay ba dun sa tuktok ng bundok, hindi yan nangangailangan ng medisina? Pag-ibig bang sabihin, pag yung nakikipagtulungan sa'yo, yung barangay, pag binigyan mo ng medisina, lalaklakin nila ng one-time-man.
Alam niyo mga barangay may mga center eh. Kung walang gamot yung center, yun ang ni-request ng barangay. Possible ba na may mag-request ng medisina ang reward? Ang iniisip kasi nila na reward, yung mga cowboy yan na papatay ako ng tao dahil sa reward. Hindi po ganun yan. Di ba? O palagay mo na, barangay captain ka. Gusto mo matulungan yung barangay mo, wala kayong gamot. Tignan niyo po kung logical tong yung siyempre hulaan lang natin. Pero posible. Ako nakikipagtulungan sa inyo, BP. Gusto ko para malayo tong mga kabarangay ko dyan sa mga impluwensya ng mga rebelde. Bigyan naman natin sila ng gamot, BP, kasi ang nagbibigay sa kanila ng gamot, yung mga rebelde. Oh. Kaya pwede po yun. Ang iniisip kasi ng mga reward lagi, yung mga ibubulsa ng tao. Paano kung ang hiniling na reward ng mga barangay medisina? Chinambahan ko lang to kasi hindi ko naman naiisip yan nun eh. Akala ko nga illegal yan eh. Dapat pera, di ba? Tayo mga mukhang pera. Reward siyempre sa atin, pera. Hindi naman po ganun ang sitwasyon eh. Kaya nga sila chika ang makakapagpaliwanag niyan. Ang point ko lang po, mga kapatid, hindi po imposible yun. Ginagawa lang nilang imposible sa utak nila. Hindi lang po hindi lang po yung magkapatid na Tulfo eh. Pati po yung sinampol lang po natin kasi worse yung magkapatid na Tulfo eh. Lalo na to si Rap. Sinampol lang po natin paano po mag-isip tong mga magkakakampi na to. Ang isip nila may illegal na ginawa si BP Sara kahit walang testigo, kahit walang ebidensya. Inuunahan pa nila yung prosecution. Teka, may mga nagpakape na hindi ko... Thank you very much kay Goku Baba na nagbigay ng 49.99. Puchan, tindi nito. Kulay pink. Ngayon lang ako tagal ko na hindi nakakakita ng ganitong kulay. Maraming salamat sa iyo, Goku Baba. Dahil sa pakulay na kulay pink. Thank you very much. Okay. Punta po tayo rito. Kaya hindi po... At eto pa. Di ba nakikita nyo po? Maraming pirma. Sabi, di ba? Sa kanila po nagsabi. Si Lacson naman nagsabi nito. Si Lacson ba? O si Tulfo pa rin? Di mo ba nakita raw na pare-pareho lang ang pirma? Pare-pareho ang pirma. Imagine niyo, pinagbibintangan nyo si BP Sara na ang ninakaw niya yung libo-libong pirma, kinakailangan pa. Samantalang, ang simple lang ng pagnanakaw ngayong panahon na to. Ano yung sinasabing, pag ikaw nakipagsabwatan ka sa mga magnanakaw, dideliveran ka ng maleta. Sa tingin ninyo, hindi alam ni BP Sara yung ganyang kalakaran? Siya nga nag-expose niyan kay Martin tsaka kay Saldico eh. Kung magnanakaw si BP Sara, bakit pagtsatsagaan niya yung libo-libong kinakailangan mong pirmahan? Libo-libo ang pipirmahan para lang makakuha ng, magkano kay Mary Grace Piato? 70,000. 70,000. Ano ko dyan ha? Sa 70,000, 30 ako dyan. Hati-hati na kayo sa ba? Ito, 100,000. 40 ako dyan. Sa tingin nyo, pagtsatsagaan po ng Vice President yan, sa taas ng tungkulin niya, isip din. Yung engineer po ng isang probinsya, district lang sa Bulacan, nagsusoli ng 100 million. Soli lang yun ha. Ibig sabihin na ninakaw niyan, mahigit 100 million.
very willing na magsuli para lang ma-qualify na maging state witness. Nagsoli ng 100 million. Engineer ng isang district. Ito vice president ng buong Pilipinas, magnanakaw, 70,000, 100,000. Tiyan ang pagnanakaw. Isip-isip din kayo. Pinakamalaking magnanakaw. Puta, tsinatiyani. Yung mga hindi na kinakailangan magnakaw, sabihin lang, magkano Korean? Oh. Naging Koreano na eh. Di ba? Magkano Korean? Oh. Isang maleta ko dyan, ha? Hindi ba pwedeng sabihin ni BP Sara yan? Yan yung it defies logic na pinagbibintangan ninyo si BP Sara na magnanakaw sa panahon natin ngayon, na ang definisyon ng pagnanakaw ngayon ay pwede kang magkaroon ng Forbes Park Mansion, pwede kang magkaroon ng collection ng luxury cars, pwede kang nakursunodahan mo lang yung payong ng isang Rolls Royce, bibili ka na ng 3 kasi kursunada mo yung mga payong. It defies logic. Gamitin ko na yung sinasabi nito, yung pagmamarunong ni Tulfo. Yun ang it defies logic. Yung magtsatsaga ka na pirma-pirma. Uy, bilisan mo naman yung pagpirma. Alam niyo po ba kung gaano katagal po ang pumirma? Ako po pumipirma eh. Alam niyo na naman yung trabaho ko dati, di ba? Lahat ng card ng bata. Maliliit lang school ko eh. 1,000 schools, 1,000 students. Pipirmahan ko. Tinatamad pa ako. Alam niyo kung anong pinagawa ko? Aralin mo tong pirma ko. May isa akong teacher na pinaaral ko yung pirma ko. Sige, pirma ng pirma. Dito nyo na kay Sir Jeff. Kay Sir Jeff nyo na. Kay Sir Jeff nyo na siya na pipirma. Pwede ba yon na may pumirma ka? May pumirma para sa'yo? Pwede po. Basta inaalaw mo. Tsaka tiwala ka rin sa pumipirma. Kasi hindi pangangatawanan mo naman yan eh. Pirma ko yan. Sino po aangal? Sinabi mo, pirma mo. 1,000 lang yun ha. Eto, libo-libo daw yung pinipirmahan. 70,000. Kung magnanakaw si BP Sara, ang tagal mo naman pumirma dyan. Paano tayo makakanakaw ng 70,000 yan? Putang ina katarantaduhan, di ba? It defies logic. Vice President, doon ka magnanakaw sa tiyan. Parang yung sinabing napakatanga naman ni BP Sarang magnakaw. Puntian lang. Samantalang pwede naman siyang sumausaw doon. Kakausapin niya lang si DPWH, si Bunuan. Bunuan. Mga senador nga meron eh. Magkano rin sa senador? 1 billion? 1 billion? Si BP Sara, magkano budget? Kalahating milyon lang. Lahat na yun, ha? Lahat na ng confidential fund yun. Ha? Kaya nga, kung merong defying logic, it defies logic na magnanakaw si BP Sara. Bakit siya magnanakaw ng 70,000 kay Mary Grace Piatos? Magkano sa akin dyan kay Belat? 20 mil sa'yo dito, BP. 20 mil ba? Sige, bilis-bilisan mo at kailangan ko ng pera. Ang magnanakaw po, hindi po ganyan ang ugali. Ang magnanakaw po, kung saan mas malaki yung mananakaw, dun siya. Okay. Punta po tayo rito kay Robin Hood. Sa isang banda naman, tignan nyo na po si Robin Hood. Bakit ko nasabi na si Robin Hood ang pinaka-epektibo sa lahat po ng mga... Bakit? Lahat po, nilalahat ko na po, lahat na nagtatanong, wala namang silbi. Wala namang ambag yung tanong nyo eh.
Nagpapakitang gilas lang kayo. Tignan nyo po si Robin Hood. Ibang-iba ang kanyang tanong. Bakit? May gusto siyang mapuntuhan. Ang daming bumabanat sa alias. Pero nilinaw ni Robin Hood, bakit kailangan ng alias? Ang galing ng motivation. Tawag dyan sa pagtuturo, motivation. Ang motivation niya, ma'am, ano po sineselebrate natin ngayon? Linggo ng wika. Mali po kayo. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang sineselebrate natin ngayon ay National Heroes Day. Alam niyo po ba, ang National Heroes, ang mga pambansang bayani natin ay mayroong mga aliases? Puta, hit na hit mo kagad eh. Di ba? Bakit kaya sila may aliases? Para hindi sila mapahamak. Di ba? Dahil meron pong isang traidor, si Patiño, sabi ni Robin Hood. Naalala ko tuloy history. Meron isang traidor, si Patiño, na binulgar niya kung sino yung mga alias na yan. Kaya merong napatay na 13 martires sa Cavite, di ba? Hindi po lang ano yan, hindi lang po lugar yan. Ipinangalan po yan sa 13 martir na pinatay. Pero may chismis dyan sa history. Yung mga pag nahuhuli yung mga katipunero, yung chismis lang to Pag nahuhuli yung mga katipunero, ang bilin sa kanila ni Andres Bonifacio, ang ikakanta ninyo, yung mga hindi sumapi sa katipunan. Di ba? Pakakantahin kayo. Sino-sino mga miyembro nyo? Yung mga hindi sumapi sa atin, yun ang ituro nyo para bitahin sila ng Kastila. Kaya, ang ganda mag-aaral ng history. Pero ako lang natutuwa. Anyways, ang galing, di ba? Si Rizal, Dimasalang, tsaka Laonglaan. O alam niyo na ngayon kung bakit may kalye tayo na Dimasalang at Laonglaan. Kasi yan po ay alias ni Jose Rizal. O, bakit tayo may Plaridel na lugar sa Bulacan? Kasi si Plaridel ay alias ni Marcelo del Pilar. Bakit Taga-Ilog? Kasi alias yan ni, nakalimutan ko na kung si Juan Luna o si Antonio Luna yung may alias niyan. Etc. etc. Hit niya na kagad eh. Hindi po kinakailangan ng mga mahahabang mga pasakali ni Robin. Ano po sineselebrate natin ngayon? National Heroes Day. Alam nyo ba na may alias sa mga National Heroes Day? Kuha mo na kagad yung punto eh. Bakit nyo minamasama yung pag-alias? Samantalang yan ay proteksyon ng mga tumutulong sa bayan, di ba? Para yung mga katipunero nung araw. Ay, chismis yun. Kaya ayaw nyo kumanta. Pag may nahuli sa inyo, sabi ni Bonifacio, ikanta nyo yung mga hindi sumama sa atin. Okay. Alam ninyo, ang ganda ng punto na yun ni Robin Padilla. Pinatanggap niya yung na hindi masama ang pag-alias dahil ginamit niya historical. Kung masama ang pag-alias, pingkian, di ba? Si Bonifacio ay pingkian eh. Si Bibora, kung hindi ako nagkakamali, Bibora ba si Aguinaldo? Yan, may alias po sila lahat. Maniwala kayo sa akin. Obvious naman yung alias niya. Si Mabini, obvious yung alias niya. Hindi, Magdalo, yan yung kasi nagpaksyon eh. Nagpaksyon po yung Katipunan, Magdalo at Magdiwang.
Ang pinuno po ng Magdalo, yung mga Aguinaldo. Yan. Okay. Masarap po mag-aral ng history. Ay, Pinkian kay Emilio Jacinto pala. Sorry po. Tama, Pinkian. Agapito Bagong Bayan si Bonifacio. Maraming salamat sa nagko-correct. Tama, Pinkian ay si Emilio Aguinaldo. Ay, Emilio Jacinto. Okay. Sa madaling salita, napatanggap ni Robin Hood sa pamamagitan lang ng ilang tanong na hindi po masama yung pag-alyas. Na etong mga to, yung lalo na yung Tulfo Brothers, walang ibang bibig na masama ang pag-alyas. Pagpo-protection po yan sa mga lumalaban para sa bayan. Ang dali niya na patanggap, hindi niya po kinakailangan na eto po, kung wari po, NPA, gano'n. Hindi po. Sinimplihan niya lang. Yung mga bayani natin, may mga alyas. Natural yan para protection sa mga bayani. Tapos. In fact, si Marshal Bonifacio, kilala niyo ba ma'am si Marshal Bonifacio? Kinikilig. Kulang na lang sabihin. Bakit po kayo nakangiti? Kinikilig ba kayo sa akin? Yun yung gusto sabihin ni Robin Hood Padilla. Kay Cutie, Attorney Cutie. Pasensya na kayo kung nagmukhang maganda si Divina Gracia. Kasi siya lang yung may chuchura. Sa lahat ng abogado ng prosecution, siya lang yung may chuchura eh. Lahat panapon. Correct. Yung iba po, may 2, 3 pa. Okay. Balik po tayo rito sa kay Robin Hood. Di sinabi niya, Marshal Bonifacio si Ninoy Aquino. Maski si Ninoy may alyas. Sabayan sumunod sa kanya si Bam Aquino. Galing ng banat ni Bam Aquino, di ba? Sabi ni Bam Aquino, totoo po na nag-alyas po si yung tiyuhin niya si Ninoy Aquino, Marshal Bonifacio, nag-alyas siya para makauwi sa Pilipinas. Pero wala siyang confidential fund. Wow, ang galing eh, no? Ayos eh. Banat agad eh. Tanong ko lang sa'yo, Bam. Presidente ba siya o Vice President si Ninoy? Hindi. Ambisyon lang. Eto tanong ko sa'yo. Si Cory ba na asawa ni Ninoy, walang confidential fund? Meron. Kung minamasama mo, ibig sabihin, simple lang yan, no, Bam? Minamasama mo yung confidential fund, talbog sa tiyahin mo. Bakit? May confidential fund si Cory Aquino. Lahat ng presidente ng Pilipinas may confidential fund. Babanat ka pa sa confidential fund. Si Ninoy, walang confidential fund. Pucha, asawa lang siya ng presidente. Yung asawa niya, may confidential fund. Di ba? Puntat pa tayo. Kay Robin Hood na tayo. Bakit epektibo si Robin Hood? Maganda yung mga banat ni Robin Hood eh. Kasi simpleng-simple lang. Napaka-konting oras lang. Hindi niya kinakailangan na magtanong na napakahahaba. Ito ang sinabi, si Marshal Bonifacio, si Benigno Aquino Jr., Ninoy, siya mismo may alyas. Tama, sabi naman ni Bam. Si Ninoy Aquino ang alyas ay Marshal Bonifacio para makauwi sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman siyang confidential funds. Tumatawa pa, nang asar eh. O, naisang kita, no? Utot mo, yung asawa meron. Kasi presidente. Kala mo, ha? O, eto maganda. Sa palagay nyo po, eto buwelta ni Robin Hood kay Bam Aquino. Tinanong niya uli yung 2 abogada. Sa palagay nyo po, nung panahon na si Marshal Bonifacio, si Ninoy,
ay may confidential fund. Kung may confidential fund daw si Ninoy, nalaman niya na mayroong nagtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo ba po ba buhay pa si Senador Benigno Aquino ngayon? Sagot ni Prosecution Attorney Cute Divina Gracia, well, assuming your honor that the foreign occupants were the sole threats to his life, then probably yes, your honor. Sabi naman ni Defense Counsel Christine Ferrer, likely, your honor. So, sa tanong ni Robin na yun, hindi niya po kinakailangang ipaliwanag ng napakahaba na yung confidential fund ni BP Sara ay ginamit para maproteksyonan si BP Sara. Hindi niya po kinakailangan mag-elaborate pa kasi nagbigay po siya, namatay po si Ninoy. Di ba? Kung may confidential fund ba si Ninoy, sa tingin nyo, buhay pa siya hanggang ngayon? Baka patay na rin, pero namatay sa sakit o sa katandaan. Oh. Pero, hindi siya mamamatay nung panahon na yun. Yun yung punto ni Robin. Kaya kailangan ng confidential fund ni BP Sara. Ang dami nagsasabi, ang dami ng bantay ni BP Sara. Si Lenny naman wala. Eh ano ba trabaho nila? Pasensya na po kayo ha. Ano ba ginawa ni Lenny nung kaibahan ng ginawa ni Lenny noong siya po ay vice president o siya po ay mayor na ginawa po ni BP Sara? Si BP Sara po naging insurgent free ang Davao City. Kita nyo po, galit na galit po sa kanya yung mga insurgent. At meron po silang talagang puwersa. Huwag nyo po sabihin na walang puwersa yung mga yan. Yun lang po. Kinakailangan ba ng maraming bantay ni BP Sara? Ang tanong, yan bang sinasabi nyo sang katutak na bantay? Yan po ba ay kasama ni BP Sara kung kahit siya magpunta? Hindi naman eh. Yan lang yung naka-assign sa kanya noon. No? Kasi meron na siyang, nagtatag siya ng BP SG, di ba? Parang Presidential Security Group. Oh, wag niyo sabihin mas malaki pa ang Vice Presidential Security Group kaysa sa Presidential Security Group. Ibig bang sabihin, kasama ni BBM lahat ng Presidential Security Group? PSG, hindi yata PSG ang tawag ngayon eh. Hindi naman po eh. Di ba ang galing ni Robin sa pamamagitan ng pagtatanong niya kung meron bang confidential fund si Marshal Bonifacio, naparealize niya sa mga tao na kailangan ni BP Sara ng confidential fund para maprotektahan siya. Ikalawang tanong niya tungkol sa confidential fund. Kung merong confidential fund si DepEd Secretary Sanay Angara ngayon, maaari bang napigil niya ang shooting incident sa paaralan? Direkta na po ito eh. May problema tayo sa shooting incident. Ang tanong ni Robin Hood, tagos, kung meron kayang confidential fund si Sanay Angara, mapipigilan kaya yung shooting? Hindi po siya nag-elaborate na nagkwento ng pagkahaba-haba. Sa pamamagitan ng tanong na ito, naparealize ni Robin Hood Padilla na kailangan tama si BP Sara. Kung tinuloy-tuloy nyo lang yung ginawa ni BP Sara, baka wala yung mga shooting na yan. I cannot speculate. No, Your Honor. Sabi naman po ni Christine Ferrer, it can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance on the threats. Imagine, confidential fund, ginagamit po yan sa threats laban sa mga bata. Yan lang po. Kaya sabi ko nga, pinaka-epektibo so far. Maraming mas matatali po kay Robin Hood
Aminado tayo. Siguro kung susukatin yung mga IQ, maraming mas matataas ang IQ. Siguro isa. O dalawa. Si Marcoleta tsaka si anong pangalan nun? Si Peter Alan Cayetano. Siguro sila yung mas mataas yung IQ. Kasi ang tingin ko kay Robin Hood, hindi lang abuga siya ang kinuha niya, pero mataas ang IQ niya. Sa tingin ko lang. Yung mga yung mga komplikado kasi napapasimple niya eh. Doon ako believe eh. 'Di ba? Pag yung mga simple ganito po kasi, dalawa po yung thoughts ng pagiging matalino. May mga matatalino na nagsabi hanggat hindi nila ako naunawaan, okay ako diyan kasi matalino ako kaya hindi ako maunawaan ng pangkaraniwan tao. Yung isang thought naman po ng katalinuhan, yung mga bagay na komplikado, nagagawa kong ipaunawa sa inyo ng nasisimplihan ko, na nauunawaan na ng mas mararami. Yun ang katalinuhan. Di ba? O yan po. Inihalimbawa ko lang si Robin Hood Padilla. Pero ako talagang gusto kong sabihin na matalino. Gusto ko talaga na ako na ipagmalaki ko na ako yun. Kinasangkapan ko lang ba? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay na reaksyon. At higit sa lahat, pwedeng